So sa ngayong araw na ito, gusto ko lang magsimula sa isang katanungan. At itong tanong na to, siguro pwede natin i-internalize. Ano kaya ang mangyayari sa isang grupo nang may pinuno na silang sinusundan ng siguro 2.5 taon? Sunod lang sila ng sunod itong mga disipulo, no? At yung amo nila, yung pinuno nila ay biglang magsasabing, ako'y mamamatay. Aalis ako dito at iiwanan ko kayo. Paano kaya sila magre-react? Isipin kaya natin kung tayo yun. Kung iniwan natin, ito kasi yung mga disciples, kung iniwan nila ang kanilang mga kamag-anakan, iniwan nila ang kanilang bahay, iniwan nila ang kanilang hanap buhay para sumunod sa isang tao. At that time, iniisip nila tao pa lang. Pero ibang klaseng tao ito. Ito ay isang makapangyarihang na tao na kayang magpapigil ng bagyo. Kayang magpakain ng 5,000. Kayang maggamot ng may sakit, linisin ang mga ketungin, maglakad sa ibabaw ng tubig, at panandalian pang binigay sa kanila ang kapangyarihan para magpagaling din ng mga sakit, ng may sakit. Siguro iniisip nila, itong 12, nasabi ko na sa iyo yung mga apostol, ay iniisip nila pwede na maghari sa Israel ito laban sa mga taga-Roma na inaalipin sila. At yun siguro ang iniisip itong 12. Pero pagkatapos makita, marinig, matuto at tumanggap kay Jesus, ay biglaan na lang paulit-ulit nasasabihin ni Jesus na siya ay mamamatay. Sabi nga sa Matthew chapter 16:21, sabi niya, mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang mangyayari sa kanya. At sabi ni Jesus ganito, dapat ako magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa 3 araw ako'y muling mabubuhay. At hindi lang isang beses sinabi niya yun. Mula nung chapter 16 ng book of Matthew, verse 21, paulit-ulit ng sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. At yun yung konteksto ng ating aralin dito sa Matthew chapter 17. Yung mga disipulo, yun yung konteksto. Tingnan natin kung ano nangyayari siguro sa mga buhay ng mga disipulo. Ano kaya ang picture? Ano kaya nangyayari sa kanila? Ito'y 12 mga karaniwan, mga mangingisda lamang. Itong mga disipulo ay nagulat siguro sa sinasabi ni Jesus. Sinasabi natin dito sa English na scandalize sila, na-depress, nalumbay, nalungkot, habang sila'y naguguluhan at nalilito sa mga sinasabi ng kanilang pinuno. Confused. At habang lahat ito ay nangyayari sa mga disipulo, si Jesus ang kwento, at ito yung kwento natin, ang pagbabagong anyo ni Jesus. At yung 3 synoptic gospels, or yung Matthew, Mark, and Luke, Mateo, Marcos, tsaka Lucas, ay ganun din. Meron silang pagkakasunod-sunod or chronological order. Ibabanggitin ko lang sa inyo bago tayo magsimula talaga sa aral natin. Yung una sa Matthew chapter 16, di ba? Yung si Pedro bilang tagapagsalita ng 12, kung maaalala natin, ay siya nagsabi na, you are the Christ. Kayo po ang Kristo, anak ng Diyos na buhay. Yun yung sabi ni Pedro. Pagkatapos nun, sasabihin ni Jesus kay Pedro, ako'y mamamatay. Ito na nga yung sinasabi ko, binabanggit ko sa inyo. At kung maalala natin kung ano nangyari doon, ay sinaway pa siya ni Pedro. Tapos pagkatapos noon, last week, si Pastor EJ ay nagpahayag sa atin patungkol sa discipleship o yung 3 bagay. Lagi pasanin ang inyong krus, itanggi ang inyong sarili at sumunod sa Kanya. So talagang bagsak na bagsak ang mga tuka nitong 12. Sila'y malungkot, sila'y nalilito, hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Ang dami naming oras na ipinundar sa inyo, Jesus. Pero ganito mangyayari. Dito ang ating kwento nagsisimula. Kung saan
makikita ang pagbabagong anyo ni Jesus. Ngayong araw na ito yung aking task, no? Na mapakita sa inyo yung kay Jesus Christ, yung kanyang pangitain o yung kanyang partial revelation sa kanyang mga alagad. Dito siya nagpakita ng sulyap ng kanyang kaluwalhatian. At bago lang lahat, ay maaari ko ba kayong anyayahan tumayo para basahin ang 13 talata sa Matthew chapter 17, verses 1 to 13. Verse 1, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang mga kapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus, nagliwanag na parang ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. Verse 3, nakita na lamang ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa pa para kay Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito ay may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. Tumayo kayo, huwag kayong matakot, sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Verse 9, habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nasaksihan hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Tinanong siya ng mga alagad, bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias? Sumagot siya, paparito nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. At sinasabi ko sa inyo, pumarito na si Elias, ngunit hindi siya kinilala ng mga tao. At ginawa nila kay Elias ang gusto nila. Kaya tulad ng ginawa sa kanya, pahihirapan din nila ang anak ng tao. Naunawaan ng mga alagad na si Juan na taga-bautismo ang tinutukoy nila. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito. Hinihingi po namin ang banal na Espiritu na siyang magtuturo sa bawat isa sa amin, Lord God. Gamitin niyo nga po ako bilang inyong spokesperson for today. Nawa na yung inyong salita lamang ang lumabas sa aking mga bibig. Binabalik namin lahat ng papuri at pasasalamat sa inyong anak. In Jesus' name, amen. Tayo na pwede po umupo. Ngayon, para sa araw na ito, hindi kasi ako masyadong mahilig mag-outline. Pasensya na po. Pero ang outline ko ngayon is description, reaction, prescription, or lasting impression. Description, paglalarawan, reaction, ang reaksyon, prescription, yung tagubilin, o yung payo, at yung impression, yung ating conclusion, ay yung aral at ang katotohanan. Iisa-isahin natin ito, siguro sa 13 verses, susubukan ko ng daanan lahat, pasadahan lahat, at magbigay ng aral. By the way, yung 3 synoptic gospels, yung Luke, yung Lucas chapter 9, nandito rin yung ating, kung gusto natin pag-aralan sa bahay, Luke chapter 9, starting verse 28, nandito yung pagbabagong anyo, Marcos chapter 9, verse 1, at dito sa Matthew chapter 17, verses 1 to 13, pabalik-balik ako dun. So kung may narinig kayong hindi nakikita dun sa Mateo, malamang nanggaling dun sa Mark o kaya sa Lucas. Simulan natin sa verse 1. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Ito na, nagsisimula na yung hirap ng aking pag-aaral. Kasi dito sa Lucas, sinasabi, 8 araw daw. About 8 days after. Pero dito sa sa Mark, tsaka Marcos, tsaka sa Mateo, sinasabi, 6 days. Ang nakikita natin dito ay yung Marcos at tsaka yung Mateo, 6 days. Yung Lucas, ibinibigay pati yung araw na yung huling kwento hanggat nag-transpire o nangyari. So hindi naman dapat problema sa atin, lalo na alam natin, ang ating Bible ay kinasihan ng Diyos. No? Ito sinabi nga ni Lucas dito, ang konting dagdag niya ay umakyat sila sa bundok para manalangin. Hindi natin alam
kung anong bundok yun. Sinasabi nila Mount Hermon, pero hindi tayo sigurado kung saan. Pero kadalasan, sa Biblia, kapag ang Diyos ay gustong magpahayag ng mensahe or message, ito'y nangyayari sa isang bundok. Alam natin sa Lumang Tipan, meron tayong nakikita sa Exodus chapter 19, hindi na lang natin pupuntahan, yung glory of God. Diba? O yung kaluwalhatian ng Diyos ay namahinga dun sa bundok na punong-puno ng usok at ulap. Nakikita din natin sa pagbibigay ng 10 utos na dito sa bundok din nangyari yun. Maraming beses sa Lumang Tipan. Maging dito man sa Mateo. Kung maalala natin yung mga pinag-aralan natin, ang pagbibigay ng pangaral sa bundok or Sermon on the Mount sa Matthew chapter 5. Siyempre, Sermon on the Mount nga eh. Saan nangyari yun? Sa bundok. Sa Matthew chapter 24 hanggang sa 25, binibigay yung kanyang pagbabalik. At sa bundok din nangyari yun. The signs of the end of the age o yung parousia or yung second coming ni Jesus. Sa Mateo chapter 28, alam natin, lalo na taga-CCF tayo, is the Great Commission. Ang kanyang pasugo sa kanyang disipulo, mga alagad. Lahat yun nangyari sa bundok. Pati itong Matthew chapter 17, sinasabi, nangyari din sa bundok. So si Peter, si Pedro, si Juan, si Santiago, ay nag-field trip papuntang, nag-trekking. Di ba? Uso ngayon ng mountaineering. Nag-trekking muna sila. Hindi ito yung isang unang beses sila magsama, lagi-lagi na lang kapag meron importanteng lakad si Jesus, marahil baka yung iba hindi niya sinasama, pero itong tatlo laging kasama. At ngayon, itong tatlo, exclusive silang magkakasama lang. Bakit sinama ni Jesus ito? Ang tanong. Bakit sinama ni Jesus ito? Ang sinasabi nila, at ako'y rin naniniwala, ay bakit sinama? Dahil kailangan ni Jesus ng 2 o 3 testigo o saksi para makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa Deuteronomy chapter 19, verse 15, sinasabi dito, hindi sapat ang patutuo ng isang saksi, pasensya na, nawala sa aking, upang matulang nagkasala ang isang tao. Kailangan ang patutuo ng 2 o 3 tao. So, on the evidence of 2 or 3 people, dapat para magkaroon ng saksi or witnessing. Naalala natin kapag tayo pumapasok sa isang kasulatan o isang kontrata, lagi tayo nakakakita ng affidavit, di ba? Andun yung pangalan mo, pangalan ng isang taong papasukan mo ng kontrata, kung let's say Pure Foods Corporation and Eliezer Del Mundo, tapos sa ilalim, sorry bro, nagamit kong example, 2 witness o 2 saksi. Nanggaling pa sa Lumang Tipan yun. Hanggang ngayon, ginagamit natin yun. Kaya 2 or 3 witnesses ang sinabi, kaya sinama ni Jesus yung 3. Ito yung nangyari sa verse 2. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagningning sa kaputian ang kanyang mga damit. Wow, grabe ng pangyayaring ito. Sa English, ang term dito is transfigured. Alam mo, hindi ko nga alam kung paano ginagamit itong transfigured at napakahirap ipaliwanag ito. Ngunit kung ibabalik natin dito sa Grego, ay yung root word is metamorphosis. Kung saan naririnig natin to sa mga sine o kaya sa mga biological bio classes. Sino ba sa inyo nakarinig na ng metamorphosis, di ba? Sa biology, alam natin. Sa Transformers, alam natin. Di ba, nagtra-transform, may tunog pang, di ba, ganun, huwag ko nang gawin. Pero meron tunog. Tapos sa biology, ano yung pag sinabi nating metamorphosis, ano yung unang-unang pumapasok sa ating utak pagdating sa animal kingdom? Ang
Hindi bulaklak, paru-paro. Paru-paro, di ba? Nakikita natin mula sa isang nasasabi nating uod, ay nagiging paru-paro ang isang bulaklak. Pero hindi natin pwedeng, yun ang ginagamit, yung metamorphosis. No? Hindi naman natin pwedeng gamitin yun dito para sa pagbabagong anyo ni Jesus. Bakit? Kasi sa robot at sa butterfly, yung pagbabago nila ay mula sa isang pisikal na anyo o sa isang pisikal na uri at nagiging isa pang pisikal na uri. Diba? Physical to physical, hindi pwedeng physical to spiritual. Pero yung pagbabago ni Jesus ay galing sa isang realidad, mula sa isang reality to another reality. Mula sa pang-physical, papunta sa pang-spiritual. Ito'y parang binigyan sila ng isang sulyap ng kaluwalhatian, isang sulyap sa katotohanan ng walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. Pinakita sa kanyang anak, si Jesus. Ito yung mula sa pagkataong kaanyuan to His heavenly nature o yung kanyang, yung godly nature ni Jesus Christ. Sinabi din dito sa talatang ito ay nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha. Diba? May nakausap na ba kayong nagparang in love? Siyempre, Valentine's ngayon, February 14, baka may ba't ang dami nakapula? Joke lang. Hindi. Pero may kausap na ba kayo na nagliliwanag yung mukha dahil alam nating in love? Hindi yun ganun. Ito parang araw yung kay Jesus. Sobrang liwanag na talagang malamang nakakasilaw ito. At ang kanyang damit ay nagningning sa kaputian. Diba? Ito isa, in some ways, pinapakita ko lang sa inyo, pagdating sa Old Testament, meron siyang kaparehas. Meron siyang allusion, kumbaga. Pinapaalala natin, kagaya ni Moises. Naalala niyo si Moises? Ano nangyari sa kanya? Pagbaba sa bundok, ano nangyari? Sa Exodus chapter 34, verse 29. Bumaba si Moises, nadala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Dala niya yung mga utos. Hindi niya namalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh, ay nagningning pala ang kanyang muka. So yung nangyari kay Moises, pagbaba niya, grabe pala yung may glow, may luminous yung kanyang muka. May kaparehas sa mga pangyayaring ito. May kaparehas. Na parehas, pati si Jesus, hindi lang nagniningning yung kanyang mukha, pero grabe yung ilaw. Ang kaparehas ito yun. Pero meron din pagkakaiba. Ano yung pagkakaiba natin? Papakita ko sa inyo. Yung kay Moises, yung kanyang pagningning ng kanyang mukha, ay dahil sa kanyang pakikipag-usap kay Yahweh. Kaya nagningning ang kanyang mukha. Kumbaga reflection siya. Reflection, parang yung buwan. Pag nakikita natin yung buwan sa gabi, ay nakikita natin meron siyang ilaw, di ba? Pero sa totoo lang, pag nakita natin, pag may lunar eclipse, may nakikita ba tayo ilaw sa buwan? Wala. Sinasabi natin, ay, tignan niyo yung buwan, walang ilaw. Pero in the first place, wala naman talagang ilaw ang buwan. Saan nanggagaling ang ilaw ng buwan? Sa araw. Si Moises, nakita lang ang reflection. Para siyang yung buwan, nakikita lang. Si Jesus ay galing sa loob ang kanyang liwanag. The glory of Jesus was coming from within. Galing sa loob niya. Lagi natin naririnig si Jesus na tinatawag niya ang kanyang sarili na ang ilaw. Sa Revelation chapter 22 verse 5, sinasabi, do'y wala ng gabi sa langit ito. Kaya't hindi na sila mangangailangan pa ng mga ilaw o ng liwanag ng araw, sapagkat ang Panginoon Diyos ay magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. Wala nang ilaw, wala nang bumbilya, wala nang Philips, wala nang katol. Siyempre, wala palang, hindi ko alam. Wala nang katol tuloy. Wala nang lampara. Sa Juan chapter 8, pang-12 talata, sinasabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman.
yung mga salita ni Jesus ay parang pinapareha niya sa pinapakita niya sa kanyang pagbabagong anyo. I am the light of the world, sabi ni Jesus. Ngayon pinakita niya sa 3 disipulo. Tandaan natin sa simula ng Mateo chapter 16, ang mga Pariseo ay humihingi ng isang senyales. Guro, sabi nila kay Jesus, bigyan niyo nga kami ng senyales, bigyan niyo kami ng sign from heaven. Kailangan namin ng sign from heaven. Gusto namin makakita. Sabi ni Jesus, hindi ko kayo bibigyan. Mula sa chapter 12 pa lang, humihingi na sila ng mga senyales. Ang sabi ni Jesus, kung hindi sila naniwala sa lumang tipan kay Moises at Elijah, hindi sila maniniwala sa akin. Ang pinaka-senyalis na ibibigay ko sa inyo is the sign of Jonah, si Jonas. So, yun ang pinaliwanag ni Jesus sa kanila. Pero pinapakita natin, gusto man natin makita kung anong pinapakita ni Jesus sa mga kanyang disciples. Do we see what Jesus is trying to show to His disciples? That He was the light of the world. Furthermore, ang sinasabi dito sa verse ay sa English, they were transfigured before them. Meaning, ang implication nito ay para sa 3 saksi, sa 3 nagtetestigo, para kay Pedro, Juan, at Santiago, itong pangyayaring ito. Hindi naman ito para kay Jesus Hindi naman nagulat si Jesus nung nangyayari, yung baro ko, yung aking damit, parang luminous na. Yung mukha ko, ano nangyayari? Hindi sikreto para kay Jesus to. Alam niya. Pero ginamit niya ito para ipakita dito sa 3 disipulo niya na siguradong mangangailangan ng strength, ng lakas dahil napakahirap ng kanilang dadatnan na problema in the future. So yun ang nangyayari. Ang sabi nga ng Diyos Anak sa Diyos Ama sa John chapter 17, sa 5 talata, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig. Nag-usap yung Ama at yung Anak. Ang sabi, Lord, alam naman natin meron akong kaluwalhatian, di ba? At alam natin pareho, bago pa likhain ang daigdig, meron na ako nito. So hindi ito nagulat si Jesus kung ano nangyayari sa kanya. Alam na alam niya kung sino siya. Alam na alam niya kung sino siya. Verse 3, nakita na lamang ng 3 alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. So habang nangyayari itong lahat, habang naging luminous yung damit ni Jesus, yung mukha niya naging parang araw, ay biglang may umapir na 2 tao. At sa Lucas, dinadagdag nito, biglang may nagpakitang 2 lalaking tao. Diba? Sina Moises at Elias. At na ang mga anyo ay nakakasilaw din. Parang glorified bodies din daw sila. At anong ginagawa nila sa Luke chapter 9, verse 30 and 31, nandiyan pala sa screens, sila ay nakikipag-usap kay Jesus tungkol sa nalalapit niyang kamatayan na magaganap sa Jerusalem. So grabe yung mga nangyayari dito. No? Ito yung isang historical event na hindi haka-haka. Ito yung sigurado tayo nangyari. At ito yung nangyayari. On a side note, ano makikita natin? Na ang mga tao, pag namatay, kagaya ni Moises at Elias, tao pa rin. Hindi nila nakitang 2 anghel, 2 nag-uuring parang anghel, 2 multo. Hindi. Moises at Elijah. Moises at Elias. Paano nila nalaman kung sino itong 2 taong ito? Sino makakahula dito? Paano nalaman? Wala naman letrato nung araw na si Moises ay si Moises, si Elias ay si Elias. Madali lamang, mga kaibigan. Pagdating ni Moises at ni Elias, meron silang ID. De, joke lang. Wala silang ID. Pero yung 3 gospel, 3, yung Lucas, Marcos, at saka Mateo, lahat, binabanggit ito na itong 2 tao na dumating ay si Moises at saka si Elias. Siguro ang tinatanong nyo sa akin ngayon, bakit nagpakita yung 2 yun? Bakit nagpakita
si Moises at si Elias kasama si Jesus para sa harapan ni Pedro, ni ni Juan at ni Santiago. Unang-una, pinangangatawanan nila ang lumang kasunduan. What am I saying here? Yung Old Covenant. Kasi bago dumating pa si Jesus, sinasabi natin paano naliligtas ang tao, ay gayon pa rin, dati ang mga naliligtas sa mga lumang tipan ay through faith in God. Faith in God. And you can say also, faith in Jesus Christ. Bakit? Kasi tumitingin sila sa panghinaharap nila at tinitignan nila na meron magiging isang sakripisyo para sa kanilang kaligtasan. Tayo ngayon, nandun na tayo, tumitingin tayo sa pinagdaanan natin, pinagdaanan ng mundo. At nakikita natin, meron din isang sakripisyo. At sino yung sakripisyong yun? Siyempre si Kristo Jesus. Sila sa lumang tipan, hindi nila nakikita. Ang alam nila, may isang Mesiyas na darating at ang kanilang ginagawa ay gumagawa sila ng mga offerings sa mga altars because alam nila, yun yung representative. Yun yung ginagawa nila para ipakita na meron silang pananampalataya na darating ang isang Mesiyas someday. Tayo, tinitignan natin, alam na natin kung sino siya. Si Jesus siya. Sila alam nila may isang Mesiyas. So, bakit nandun? Pinangangatawanan nila ang lumang kasunduan na ang lumang tipan, Old Testament saints will be included in the redemption sa pagtubos ni Jesus sa krus. Tapos, meron kang kasama, so yung lumang tipan, sinasabi natin, Moises at saka si Elias. Sa bagong tipan, nandyan si Pedro, Santiago at si Juan, na kasama naman sa bagong covenant. The new covenant. Those who have the keys, yung mga may susi, na pag-aralan natin to, of the kingdom through yung ating ebanghelyo. Pangalawa, sinasabi nila, si Moises daw ay ang pinangangatawanan niya ang kautusan or the law. At si Elijah, pinangangatawanan ang mga propeta or the law and the prophets. Moses, kung sino nagsulat ng first 5 books, siyempre alam natin, yun yung kautusan. At yung mga propeta, pinangangatawanan ni Elijah. So parang sinasabi dito, si Moses at saka si Elijah, si Moises at saka si Elias, ay pinangangatawanan ng lumang tipan at tumuturo sa isang tao. At yung taong yun ay si Jesus. Parehas nitong pinag-uusapan pa nila ang patungkol sa pagdating ng Mesiyas ng kanilang at ang muling pagbabalik. Christ's coming and His impending death. Masasabi din natin kung bakit nandun si Moises. Maraming dahilan. Pero baka yun yung pinaka-main, yung law and the prophets pointing dun sa Mesiyas. Pero isa pa rin ang dahilan ay baka si Moises ay isang typological figure o kaya pinapaalala sa atin ng ating pinagdaanan. Naalala natin sa Exodus chapter 9, verse 1, nung saan nandun na inaalipin ng mga mga taga-Ehipto, ang mga Israelita, sinabi ni Lord, ano sabi ni Lord kay Moises? Sabi niya sa Exodus 9:1, pumunta ka kay Faraon at sabihin mong ipinapasabi ni Yahweh, ni Lord, ng Diyos ng mga Ebreo, na payagan nilang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Payagan na nilang umalis or ipalaya. Si Jesus dumating dito para ipalaya tayo. Hindi mula sa mga taga-Ehipto, pero mula sa kasalanan. If the Old Testament sa Exodus sinasabi, galing kay Faraon, to let my people go so that they may worship me. Si Jesus Christ dumating para malaya tayo, para makapagsamba rin tayo sa Diyos Ama. Kasi kung wala ang Diyos Anak, kahit anong dasal natin, kahit anong panalangin, kahit anong papuri, hindi aabot yun sa Diyos Ama. Si Elias naman ay isang figure ng end times na
sa panghinaharap na itinuturo na meron darating before the Messiah. Somebody who comes ahead of the Messiah. Isa pa, yung dalawang yun, hindi natin nakita kung paano umalis sa mundong ito. Yung isa si Elijah, kung babasahin nyo, 2 Kings chapter 2 verse 11, dinala sa isang karwaheng apoy, isang chariot of fire na may ipo-ipo. Ito naman si Moises ay inilibing ng Diyos sa Deuteronomy chapter 34 verse 6. Sinasabi nga natin bakit nandun sila kasi siya ang katuparan ng lumang tipan. Ang lumang tipan, Moises at Elijah. Si Jesus ang katuparan nun. Siya ay katuparan sa lumang tipan, siya ay kinikwento sa mga ebanghelyo, sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Siya ay pinapangaral sa gawa. Siya rin ay pinapaliwanag sa mga sulat ni Pablo. At siya rin ay inaasahan ang nababalik dito sa pahayag. Ang pinupunto ko dito, the whole Bible, yung ating salita, ay patungkol lang sa isang tao, kay Jesus, isang Diyos. Sinasabi din dito sa talata, ay kausap nila si Jesus. Alam natin, dahil nga sa Matthew chapter 16 verse 21, alam na ni Jesus kung ano mangyayari sa kanya. So imposibleng sinasabi ni Moises at ni Elias na hindi sila nagbibigay ng instructions, di ba? Sinasabi lang nila, nagpapatotoo din sila, nag-a-affirm din sila sa plano ng Diyos na makikita natin sa Kalbaryo. Verse 4, sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Talagang mapusok at pabigla-biglang nagre-responde itong si Pedro. Pero hindi lahat ng Peter, ganon. May mga mababait, may mga pasaway. Kayo na bahala, mag-isip kung nasaan ako. Pero itong si Pedro, pabugso-bugso, pabigla-bigla ang kanyang responde. Ang sabi niya, wag na tayo umalis dito sa bundok. Napakaganda ng nangyayari dito. Kahit meron siyang ibang pinaplano si Pedro. Pero hindi yun yung inaantasan mangyari ni Jesus. Hindi yun ang inaantasang mangyari ng Diyos Ama. Pero kailangan, maunawaan natin kung anong nangyayari kay Pedro. Kanina nga, iuulitin ko lang, di ba? Siyempre, napakalungkot na niya. May lumbay na at nalalaman niya at sinabi ng kanyang Jesus, ang kanyang pag-asa sa buhay, ako'y mamamatay. Ako'y mamamatay. Ako'y pupunta dun sa Jerusalem at yung mga eskriba at mga pariseo, sila ang papatay sa akin. Ako'y mamamatay. Yun lang ang naging salita ng Diyos. Kaya nung sinabi ni Pedro, Lord, dito na lang tayo. Dito na lang tayo sa taas ng bundok. Dito na lang tayo sa tuktok ng bundok. Dito na lang tayo magsama-sama. Pero ang katotohanan nito ay kailangan nila bumaba galing dun sa bundok. They had to go down that mountain. Marahil baka itong si Pedro ay nandun sinasabi nga natin, application part lang, no? Na nasa mountaintop or spiritual mountaintop experience, itong binabanggit natin para kay Pedro. At gusto niya siguro manatili doon. Alam mo tayo, ganun din tayo minsan. Minsan nararamdaman natin yung biyaya ng Diyos sa ating mga puso at gusto natin sabihin, Lord, sana ganito na lang parate. Yung mga problema ka nagiging ganun kaliit. Ikaw lumalaki at nakikita ko yung kaluwalhatian ninyo. Kadalasan, gusto natin nananatili tayo sa ganun. Ngunit ang kanyang naranasan ni Pedro at ang kanyang pinagdaan sa storyang ito ay para patibayin ang kanyang pananampalataya. Tayo rin. Yung mga spiritually high experiences natin, may bagyo man o wala, ay dapat binibigyan din tayo ng lakas para sa mga hirap na madadatnan natin. Pagbaba din natin sa bundok, kagaya ni Pedro, nabababa din sa bundok.
tayo rin, pag nasa spiritually high, bababa rin tayo sa bundok. To send Him into the world to participate in the death and humiliation of Christ. Tayo rin. Mahirap man ang kailangan natin gawin para sumunod sa kautusan ng Diyos, kailangan natin gawin. At maalala natin yung mga oras na binigyan tayo ng kapayapaan sa ating mga puso, ng mga spiritually high experiences natin, para matuto tayo at para sumunod sa ating Diyos at ang Kanyang kagustuhan. We go down that valley. Sinasabi nga ng psalmist, Psalm chapter 23, sa kadiliman ng lambak ng kamatayan or in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. At dapat, ganun din tayo. Dahil sa nakikita natin sa bundok, galing sa bundok, pagbaba natin, Lord, naaalala ko kung sino ka talaga. Nakita ko kung sino ka talaga. At itong problemang ito, itong boss ko na napakapasaway, mas malaki ka dito eh. Tao lang yan eh, maraming pera lang yan eh. Ikaw ang Diyos na buhay na may-ari ng lahat dito sa langit at saka sa lupa. Minsan ganyan, kailangan natin na iisip yun. Isa pang pangyayari dito ay si Pedro, sinabi niya, gumawa daw tayo ng 3 shelter, 3 booth. Ang ginagawa ni Pedro ay nile-level lang si Jesus, ka-level lang ni Moises at ni Elijah. Kapantay lamang. Kanta ba yun? Hindi. Saan ba kanta ni Sharon Cuneta? Kapantay ay langit. Hindi yun. Kapantay lamang ni Elijah at saka ni Moises si Pedro kasi sabi niya, tag-iisa kayong kubol. Tag-iisa kayong kubol. Pero ayaw talaga ni Pedro kasi bumaba doon to participate doon sa kanyang paghihirap. Pero sabi ni Jesus, siya'y mamamatay, siya'y kailangan mamatay. Siya'y kailangan mamatay. At habang nangyayari yon, habang nagbagong anyo si Jesus, may dumating na 2 tao. Ito yung sinasabi sa verse 5. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito ay may tinig na nagsabing, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Pakinggan ninyo siya. Sabi dito, habang nangyayaring lahat yon, may isang ulap. Isang cloud na napakakulay. Diba? Multicolored, napakaliwanag na ulap. Multicolored cloud sa English. At meron daw dumating na ganun. Alam mo ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng ulap ay ito daw ay ginagamit pang transport, yung Shekinah cloud is to transport the presence of God. To signify, para magbigyan ng senyales na nandun ang presence ng kapangyarihan. Acts chapter 1 verses 9 to 11, pag tinignan natin yung masdan natin ng ulap pagkasabi nito, si Jesus ay inakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Sila ay nakatitig sa langit habang siya ay inaakyat sa langit. Walang ano-ano ay 2 lalaking nakaputi ang lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya sa ulap. Sinasabi sa unang Thessalonica, 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, sa rapture, ulap din daw ang magbababa sa ating Panginoon Jesus. At yung pag-aakyat dito sa langit ni Jesus ay hindi lang nagsisignify na si Jesus ay mapupunta na sa langit, kundi yung kanyang ascension ay papuntang langit para sabihin siya ay isang hari ng langit at lupa. He was not only ascending to heaven, He was ascending to a throne in heaven to be the king over heaven and on earth. Nangyari dito, nakita natin nagbagong anyo, nakita natin yung Moises at Elias, nakita natin may isang Shekinah cloud, at biglang may narinig silang
boses. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya, sabi ng boses. 3 beses lang natin maririnig ang tinig ng Diyos Ama sa bagong tipan. Yung una, sa kanyang baptism. Diba? Si John the Baptist, binabautismuhan si Jesus. At ang sinabi ng tinig, ganun din, yan ang aking minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Sabi ng boses. Second time, sa John chapter 12, kung saan ang sabi ng Ama, binibigyan ko ng luwalhati ang aking sarili sa pamamagitan ng Diyos Anak. In John chapter 12. At dito yung pangatlong beses sa pagbabagong anyo ni Jesus. Ngayon, kung hindi pa sapat yung nakita nila, ang pagbabagong anyo ni Jesus, ang ulap ng Shekinah, na napakaliwanag na ulap. Ang dalawa, si Moises at si Elias na dumating. Kung hindi pa sila nakuha doon, dito sila makukuha. Ito yung pinakamatinding senyales, ang boses ng Diyos. God's own voice. At ang sinasabi ng boses na yon, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Kung si Pedro hindi sigurado at that time, hindi niya alam kung sinong tapat, sinong mas mahalaga. Siguro mas mahalaga naman si Jesus Christ para sa kanya, pero halos angat lang ng konti dahil siguro mula nung pagkabata ni Pedro, napapakinggan niya si Moises at napapakinggan niya din si Elijah sa lumang tipan. Siguro nire-recite ng kanyang nanay. So gusto niyang bigyan ng importansya. Pero dumating na ang boses ng Diyos Ama. God's own voice. At sineperate niya, hiniwalay niya. Hindi ito, parang sinasabi ng Diyos Ama, hindi dapat pinagtatapat-tapat itong tatlong ito. Pakinggan ninyo siya. Hindi siya kalebel lang ng dalawa. And the voice of God is giving it the distinction. Alam mo, ang sabi nga dito, pakinggan niyo siya, sabi ng Diyos Ama. Ang tinutukoy siguro ng Diyos Ama dito, yung si Pedro, na hindi gustong bumaba doon mula sa bundok at hindi gusto ni Pedro mangyari yung dapat na mangyari. Pero yung konteksto nito, yung affirmation nito is to give us, hindi lang ang mga disciples, pero to us also. Kung ano ang nangyayari dito, na dapat pakinggan natin ang boses ng Diyos Anak. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang sabi ng boses galing sa langit. Ang sabi ng boses ng Diyos mismo. Ang sinasabi ng Diyos, alam ko importante si Moises, alam ko importante si Elias, alam ko importante ang utos at ang mga propeta. Pero kung ikukumpara mo dito sa Panginoon Diyos Anak, ay baliwala. Lahat ng mga pahayag nila ay baliwala kapag ikinukumpara natin dito kay Jesus. Sa Hebreo chapter 1, verse 1 to 3, noong una, ito yung sabi nga sa mga talata, noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, Moises at Elijah. Ngunit nitong mga huling araw, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Ang anak na maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pakinggan niyo siya. Pakinggan natin ang anak. Pakinggan natin kung ano ang sinasabi. Ang sinasabi nga ni God the Father dito, "This is my Son whom I love, with whom I am well pleased, listen to Him." Ito ang aking anak, kaparehas ko. Whom I love.
as a father will love his own son. With whom I am well pleased, ginagawa niya ang aking kagustuhan. Pakinggan niyo siya. Pakinggan niyo siya. Sa verse 6 na, nung marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. At ito yung reaction ng tatlo. Alam mo, may kwento nga pala, gusto ko lang ikwento sa inyo. No? Ako'y, nakwento rin ko rin kanina ito sa Parañaque. Ako'y dati, nung year 2000, nakasakay ako sa eroplano dahil ako'y dating basketball player. At yung kasali ako sa isang liga kung saan naglalaban-laban ang mga lungsod. Manila Metro Stars, Cebu Gems, Cagayan de Oro Nuggets, Iloilo Volts, Batangas Blades. So, nung isang trip, nung year 2000, nandun ako sa eroplano, at hindi pa uso yung mga cellphone. Wala pang cellphone na ganito kalaki. O siguro ganito kalalaki yung mga cellphone noon, pero talagang bulky pa. Pero at that time, hindi pa masyadong uso ang cellphone. May isang lalaki, isang mama, na naka-sport shirt lang, nakaupo sa isang gilid. At siya'y nagte-text. At siguro hindi pa naman siguro siya nasabihan ng tama ng stewardess, pero sinabihan kami lahat ng stewardess na pakipatay ang ating mga cellphones. Ngayon, mangyari dito sa atin yun. Siyempre, yung mga katabi nyo dyan, pag tumunog na cellphone, nasama ng mga tingin natin, di ba? Parang ano ka ba? Hello? Di ba? Pero nung araw, itong cellphone, parang medyo sikat ka pa. At itong mamang ito, mga 50 plus siya at that time, ay yung cellphone niya ay tumunog. Nalala niyo pa yung tunog ng araw? Tit-tit-tit, tit-tit, 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 tit-tit. Paakit na aeroplano. Hindi pa niya pinapatay. Tit-tit-tit, tit-tit, tit-tit. So ako naman, medyo katabi, sabi ko, excuse me, baka pwede naman ipatay natin ang ating cellphone. Ayun lang ang sinabi ko, hindi ako pasaway ganyan lang sinabi ko. Pero sinumbong ko siya sa mga aking kasama na mas malalaki pa sa akin at mas magugulo kaysa sa akin. Sabi ko, Brad, itong isang hindi mga Kristiyano to Brad, itong mga nakabukas pa naka-on pa yung cellphone. Pakisabihan mo naman. So itong mas malaki sa akin at mas mabigat sa akin at lumapit sa kanya, pakipatay naman ng cellphone, nilalagay mo sa panganib lahat ng tao. Sinabi na nga ng stewardess, ayaw natin makinig gulo natin So yung tao naman na yun, after mag-send ng text, at after basahin yung kanyang text, pinatay yung cellphone, binuksan yung attache case, hindi kami tinignan. At nagbasa kung ano man yung binabasa niyang nasa folder. Naglanding na kami, galing Cagayan yata o galing kaming Cebu. Pag-landing namin dito sa Manila Airport, ay pagbukas ng pinto, may dalawang sundalo. At sabi lumapit ng stewardess. At sabi, sige po, lumapit yung stewardess dun sa taong yon. At sinabi, sige po, pwede na po kayong mauna. At yung dalawang sundalong yon ay nakatayo dun at hinahanap yung kanilang general, Chief of Staff, General Joselino Nazareno. Ito po ay true story. At ako'y nahiyang-hiya na sabi ko, Chief of Staff pala yung sinabihan natin, nakakahiya. Akalain nyo kung mayor ng Davao yun, di ba kapatay na ako ngayon? So, pero ang story yun is parang nakikita ko na yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang power over everyone else at that time, hindi niya ginagamit. At minsan nakikita natin yung kaparehas na nangyayari dito. Si Jesus, nakasabi nga sa Philippians chapter 2, si Jesus who was clothed in humility na naging tao. Nagrabe ang kanyang kapangyarihan, yung kanyang kaluwalhatian bago nagsimula ang mundo. Ngayon ay naging tao lamang. Tapos nagpapasulyap siya ng konti dito sa kanyang pagbabagong anyo. Para sa mga disipulo, kasi yung mga araw ng mga disipulo ay hihirap at hihirap. At alam natin, di ba si Pedro nga ay nag-deny, sabi, itinanggi si Jesus 3 beses. So hindi pa kasi tapos yung kwento. Pero yun yung nangyari. Nung nakita nila, di ba, nakita nila, natakot sila at nagpatira pa. Ang sabi sa Lucas, ay natutulog daw sila. They were heavy with sleep. Pero hindi nila nalimutan ang kanilang nakita dito sa bundok
ng pagbabagong anyo ni Jesus. Sa pangalawang Pedro, chapter 1, verse 16, ang sinasabi ni Pedro dito, at ikinikwento niya ang nangyari dito. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Hesus Kristo ay hindi mga alamat ng lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan. Nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. So naaalala ni Pedro, lahat ng pangyayaring ito sa Transfiguration. Pati si Juan naaalala niya. Unang chapter pa lang, verse 14. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. In English, we have seen His glory. Sabi ni Juan. Alam mo, yung pagbabagong anyo ni Jesus ay para sa disipulo, para makakita lang sila ng sulyap. At yun, nakita nga nila at hindi nga nila malilimutan. Alam mo, pag sinasabi natin ng glory, ano ba ibig sabihin ng glory? Pagbibigay ng luwalhati. Sabi nga natin sa basketball, when somebody, gaya, mamaya, may basketball 4:30, okay, mag-aalala, aabot kayo. Rain or Shine versus San Mig Coffee. Pag sinasabing going for the glory, sabi niya, magkakamiskasi na siya. Mag-all out na siya. Pero pag ginagamit natin yun, going for the glory, mali kasi yung term na to dapat hindi ginagamit para sa tao. Ang glory or ang kaluwalhatian sa Diyos lang ginagamit. Pag sinabi natin glory, may dalawang klaseng glory. Sa English, ascribed and intrinsic. Ang ascribed glory is binibigyan natin siya ng luwalhati. Kumakanta tayo kanina with Brother Ronnie, inililid tayo. We give you glory, Lord. And that is the ascribed glory galing sa tao. Pero may isa pang klaseng kaluwalhatian or glory. Yung intrinsic kapag sinasabi sa theology. At yun yung kanyang pagkatao. His holiness and all His attributes in Him. At yun binibigyan sila ng sulyap kung ano talaga na si Jesus na ang ilaw ng mundo. At itong event na ito, itong pangyayari, tinulungan, kahit pa paano, tinulungan yung tatlong disipulo para malaman kung sino talaga si Jesus. Naalala ko nga itong isang Bible study ko nung araw, actually, English ko lang tinranslate dito, pero yung sa yung pagkamatay ni Esteban, sa Book of Acts, chapter 7, verses 55 and 56, babasahin ko na lang yan sa Tagalog, pero dito sa English, no? Ang sabi niya dito, and behold, I see the heavens opened, and the Son of Man standing at the right hand of God. Yun daw ang nakita ni Esteban bago siya namatay. Bakit ko sinasama ito? Bakit ko minimension to sa inyo? Kasi parehas ang nakita nila. Parehas ang nakita. In what sense? Ang nakita ng mga disciples ay yung pagbabagong anyo ay katotohanan. Ang nakita ni Esteban, nung namamatay na siya, nung binabato na siya, pag sulyap na sa langit, nakikita niya ang Diyos anak na nakatayo, standing at the right hand of God. Both of them saw reality. Hindi lang natin nakikita mga kaibigan ngayon, hindi natin minsan napapansin, pero kailangan bigyan natin ito inandiin na kung sino talaga ang ating Diyos. Kung sino talaga si Jesus. Kung sino talaga si Jesus. At eto maganda dito, verses 7 and 8. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. Tumayo kayo. Huwag kayong matakot, sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita.
Ang sinasabi ni Jesus dito, unang-una, hindi tayo pwede na magkaroon ng tatlong booth dito. Hindi tayo pwede gumawa ng tabernacle. Kailangan natin bumaba doon sa bundok. Tumayo kayo, sabi niya. Pangalawa, pinapakita natin yung kalapitan natin sa Diyos ay dapat hindi tayo natatakot. Yung closeness of God, we are not supposed to be afraid. Ang sabi nga niya, tumayo kayo, huwag kayong matakot. Tama lang matakot tayo sa Diyos. Tama lang yun. Pero siya mismo ang magsasabi, dahil sa kalapitan natin sa Diyos, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. At yun yung, isipin nyo lang kung ano yung nangyayari dito sa bundok. Nandun sila sa bundok at nakita nila napakadaming pangyayari. Naging araw yung mukha ni Jesus. Dumating si Moises, dumating si Elias, nawala na, may ulap, na ang daming kulay, napatira pa sila, at biglang may tumapik sa kanila. At ang sabi, tumayo kayo. Huwag kayong matakot. Nakikita natin, minsan, nagsalita si Pedro. Ang sabi ni Pedro sa mga earlier passages, Lord, I will not make this happen to you. Ano sabi ni Jesus? Satan. Satan. Iba yung plano mo. Doon sa Matthew chapter 16. Pero dito, nung nagpatira pa sila, ang sinabi ni Jesus, tayo ka, huwag kang matakot sa akin. Habang sila ay bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, huwag niyong sasabihin kahit kanino man. Ang inyong nasaksihan hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sabi nila, huwag kayong maingay. Huwag niyong sasabihin. Kung ano nakita niyo, huwag niyong sasabihin. Parang ang daling gawin yun, ano? Ang sabi nga sa Marcos, parang they suppressed themselves. Hirap na hirap silang hindi makapagsabi. Lalo na kung may siyam na tao, na disipulo din ni Jesus na nag-aantay sa baba ng bundok. Sabi ni Jesus, huwag niyo sasabihin, ha? Okay, napakahirap kaya gawin nun. Pero hindi pa kasi tapos. Kasi kapag nagsalita sila, anong sasabihin nila? Oy, nakita namin si Jesus at yung mukha niya naging araw. At best, ang masasabi nila, isang hindi pa kompletong kwento. Kailangan pang tapusin ang mangyayari at ang pangyayari dun sa Kalbaryo. At hindi pa tapos, kailangan pang mabuhay muli ang ating Diyos anak para matapos yung kwento, para buo yung kwento. Sila, nung araw, hindi pa tapos yung kwento. Tayo, tapos na eh. Pwede na natin yung kwento. Meron na nga tayong Bible eh. Sila wala pa. Verses 10, 11, and 12. Tinanong siya ng mga alagad, bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias? Sumugot siya, paparito si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. At sinasabi ko sa inyo, pumarito na si Elias, ngunit hindi siya kinilala ng mga tao. At ginawa nila kay Elias ang gusto nila. Kaya tulad ng ginawa sa kanya, pahihirapan din nila ang anak ng tao. Verse 13, naunawaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang tinutukoy nila. Bali, ang nangyayari dito ay pagbaba nila, dalawang tanong ang nasa utak nila. Yung isa, what's this resurrection talk all about? Hindi namin makuha kung ano yung sinasabi ninyong mamamatay at sa pangatlong araw ay mabubuhay muli. Yun yung unang tanong. Yung pangalawang tanong ay sinasabi nila patungkol kay Elias. Kasi ang sinasabi sa lumang tipan, si Elias daw will restore all things bago dumating yung Mesiyas. Na dapat lahat maayos na. Pag maayos na ang lahat, darating na yung Mesiyas. Darating na ang ating Panginoon. Pero sinasabi ng mga disipulo, bakit ganun? Bakit sinasabi mo mamamatay ka pa? Hindi namin mag-gets yung kasi sabi nga sa lumang tipan, mare-restore all things eh. Pero ito yung sinasabi natin, partial fulfillment ng propesya. Hindi pa tapos, mayroon pa sa dulo. Hindi sinasabi ni Jesus na hindi na darating si Elias. Baka dumating pa muli. At ito nga sinasabi niya, at minamadali ko na lang sarili ko, kasi hindi natin matatapos. Pero ang sinasabi nila dito, unang-una, wag natin imi-mistake, wag tayo magkakamali na sabihin si Elias daw ay si Juan Bautismo. Kasi si Juan Bautismo mismo, sa John chapter 1, sabi niya, hindi ako si
si Jesus, hindi ako yung Mesiyas, hindi rin ako si Elias. Pero ang sinabi sa Luke chapter 1, sabi ng Angel Gabriel, darating daw si Juan Bautismo in the same spirit and in the same power of Elijah. Meaning, hindi talaga literal na si Juan Bautismo ay si Elijah. Pero darating in the same spirit and in the same power. All that to say, para bilisan ko na lang, ay Jesus was telling them, sinasabi ni Jesus sa kanila, wag niyo ako linlangin patungkol dito sa kailangan mangyari. Wag niyo akong, ang pagkamatay ni Juan Bautismo ay ibig sabihin, kailangan ko rin daanan ang aking pagkamatay. Yun kasi yung nandun sa utak at yung mga isipan ng mga kanyang tatlong kasama sa bundok. Sabi ni Jesus, hindi, kailangan ko rin mamatay. At yun lang, binilisan ko lang, marami pang explanation yun. Pero yun yung short version ng aking explanation. Sa pagtatapos, gusto ko lang malaman natin na ito'y isang factual, objective, historical truth na nangyari para makita natin at ng kanyang mga apostol yung manifestation of His glorious heavenly nature. Ito'y totoong nangyari. Ito'y hindi nga haka-haka, ika nga ni Pedro sa pangalawang Pedro chapter 1. Pero dapat maalala natin kung sino siya. Kasi kadalasan, kahit kapag nagtuturo tayo kung sino ang, let's say nagsishare tayo ng gospel, ang ginagawa natin, sinasabi natin kung ano yung ginawa ni Jesus. Alam mo kapatid, Jesus died for your sins. At kailangan mo magkaroon ng pananampalataya sa Kanya upang ikay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Totoo yun. Pero minsan hindi natin naaalalang sabihin kung sino ang Diyos anak. We forget about who He is. We always tell the people about what He has done. Ang full gospel, ang whole counsel of God is yung kwento kung sino siya at kung ano ang kanyang ginawa. At dito sa ating kwento sa pagbabagong anyo ni Jesus ay pinapakita talaga kung sino siya. Siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Alam mo, merong isang German pastor. Yan. Hindi ko kamukha, di ba? Isang German Lutheran pastor, isang theologian, a dissident anti-Nazi. Siya ay nabuhay noong February 4, 1906 hanggang April 9, 1945. 39 years old lang. Siya ay nakilala sa kanyang mga kasulatan patungkol sa isang libro, ang tinatawag na The Cost of Discipleship. It is a modern classic, kumbaga. Naging influential siya at pati yung mga tao sa secularidad, sa secular media and secular world, ginagawa siyang sikat. Apart from his theological writings, etong si Dietrich Bonhoeffer became known for his resistance laban sa mga Nazi. Kinalaban niya ang mga Nazi dictatorship. Nilabanan niya si Hitler. Nilabanan niya ang programa ni Hitler na nagpapatay ng mga Hudyo, yung Holocaust. Nilabanan niya lahat yun. At kasama pa nga siya sa mga magplano na para patayin si Hitler. Pero nabuking siya, nahuli siya. Siya ay inaresto noong April 1943 at 2 taon siyang nandun sa kulungan. Pagdating ng 1945, siya ay pinatay, siya ay binitay ng mga Nazi. Sayang, 23 days na lang, nag-surrender na ang mga Nazi at namatay na si Hitler. Sayang. Pero itong taong ito namatay at the age of 39, binitay siya. At ito binibigay ko sa inyo bilang isang ehemplo. Bakit? Kasi ang mundo, ginagawa siya parang si Gandhi. Ginagawa siya parang si Mandela.
Ginagawa siya isang humanist. Isang taong may care. Kumbaga, meron siyang care dun sa mga ibang mga lahi. Siya ay isang hentil, siya yung may care sa isang Jew, so napakalaki ng itong storyang ito. Pero para sa atin mga Kristiyano, ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Si Bonhoeffer ay isang theologian. At akala nila, siya ay isang humanist. Hindi siya humanist. Siya ay isang theologian na tama ang kanyang pagkakakilala kung sino si Kristo Jesus. He had an accurate view of who Jesus was. And it was the love for the Jews, and it was his love for the Jews that showed who he really was. Because he knew who God was. He knew kung sino talaga si Jesus. Kaya nagmahal siya ng mga taong inaapi. Yung buhay niya bilang isang pastor ay napakaganda. At dahil alam niya kung sino ang kanyang Diyos anak. His view of Jesus shaped his life. Sa mundo ay naging tragic yung kanyang buhay, 39 years lang, sayang na sayang. Ngunit mula sa langit ay napakaganda ng itong kwentong ito. Tayo kaya, alam ba natin, parehas ba tayo ni Dietrich Bonhoeffer, na alam natin kung sino talaga ang ating Diyos? What kind of Lord we are dealing with? Who He is? Kagaya ng pinakita na nagbabagong anyo sa Matthew chapter 17. Alam mo, mga hari, kapag tumapat tayo sa mga hari, sa Europa, o kaya sa ibang bansa na may hari, kapag when we go in front of kings, laging paharap. At pag umi-exit din tayo, pag may hari, hindi tayo tumatalikod. Paharap pa rin ang exit. Your royalty, your highness, ganun. Ganun din kay Jesus. Para tayong may Diyos. Para tayong may hari. Si Jesus ang ating hari. Hindi dapat tayo tumalikod din sa ating Diyos. Hindi dapat din tayo tumalikod sa ating hari na si Jesus. Lalo na kung ang ating Diyos ay ang Diyos ng langit at lupa. Iko-quote ko lang si Steve Lawson. Sabi niya, the more we understand the intrinsic attributes or the intrinsic glory of God, the more we ascribe to Him glory. A low view of who God is will lead to low worship. A high view of who God is will lead to high worship. Iwanan ko lang kayo ng isang talata pa, no? Colossians chapter 1, 15 to 17. Sana sabay-sabay natin na ibigkas to. Verse 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahing sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nanatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. At alam niyo ba, that same God na naglikha ng mundo, who holds the world together, ang sabi niya sa chapter 17, verse 7, tumayo kayo, huwag kayong matakot. Yun din yung ating Diyos na tumatawag sa atin at sinasabi sa atin, tumayo kayo, huwag kayong matakot. Makita niyo muna. Dapat makita muna natin kung sino siya. At magpatira pa tayong lahat sa Kanya. At pag nagtira pa tayo sa Kanya at sasabihin niyang, get up. Do not be afraid. Grabe yung kumpiyansa na meron dapat tayo kapag nakikita natin kung sino ang ating Diyos. Sino ang ating Panginoon Jesus na pwede magsalita ng ganyan, get up. Don't be afraid. Huwag kayong matakot. Na siya rin yung Diyos ng langit at lupa. Tayo po yung magpasalamat at magnalangin. Salamat po, Panginoon Diyos, Ama,
sa inyong pahayag, Lord, dito sa Matthew chapter 17, verses 1 to 13. Ang aming dalangin for today, Father, is lubusan sana namin kayong makilala, Panginoon. Lubusan namin makilala ang inyong anak na siya ang tunay na Diyos. Na siya ang gumagabay sa amin, na siya rin ang magsasabi sa aming, tumayo kayo at huwag kayong matakot. Lord, salamat na ang inyong anak ay namatay para sa aming mga kasalanan. At siya rin ang aming punong pari, Lord. He is our high priest. Nawa, Lord, na kaya na namin lumapit sa inyo dahil sa Kanya. At salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinigay nyo na ang Diyos, anak, ay naging tao. Ang Diyos, anak, ay naging kagaya namin. At dun sa panandali ang sulyap na nakita namin, sana, Lord, matuto kami, Panginoon, na malaman namin kung sino talaga ang aming Diyos, sino talaga ang aming Panginoon, at sino talaga dapat namin sundan. Papasalamat kami, Panginoon, sa lahat ng dumalo dito, Lord. And siguro, Lord, ang panalangin namin, Father, that we might become more like your Son, Jesus Christ. Turuan mo nga po kami na maging kagaya ng inyong anak. Kagaya ng sinabi niyo, Father God, this is my Son, whom I love. Listen to Him. Tulungan niyo nga po kami, Lord, makinig sa Kanya. Maraming salamat ulit, Panginoon Diyos. At binabalik namin ang papuri at pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.